Magandang araw! Welcome back sa aking channel dito lamang sa storytelling ng abot kamay na pangarap. Pagkatapos nga na mag-away itong si Lynette at si Annalyn ay agad naman dinalaw nitong si Diyosa, itong kaibigan niyang si Lynette, at napag-usapan nga nila na tungkol sa kanyang asawa na si Carlos Benitez. At ito nga ay nagbigay ng payo itong kaibigan ni Lynette na si Diyosa na dapat ay hiwalayan niya na itong si Carlos Benitez dahil sa ugali nga nito na tila ay hindi nga maganda. At dito naman sumagot itong si Lynette dito kay Diyosa na hindi daw ito sapat upang hiwalayan niya itong si Carlos. At pakiramdam nga nitong si Lynette ay mayroon pa siyang matinding malalaman ng mga sikreto ni Carlos sa kanyang asawa. Maya-maya nga ay dumating itong si Carlos na may dalang flowers na binigay kay Lynette na nagsasabi siya ng sorry sa mga nangyari, at biglang may tumawag kay Carlos at sinabi niya na hindi siya familiar doon sa kanyang sa number na international number, at ito ay lumayo na unti-unti kila Lynette at Diyosa at kinausap niya itong tumawag sa kanya na hindi niya akalain na ito pala ay ang kanyang dating asawa. Samantala ay dito nga dinagdag ni Diyosa ang kanyang sinabi dito kay Lynette, at alam naman daw niya na hindi yun rason upang hiwalayan itong si Carlos Benitez, at may malalim nga itong dahilan si Lynette upang hiwalayan niya nga itong si Carlos. At ito nga ay ang muling ngang pagbabalik ng dating kinakasama ni Carlos Benitez. At ito nga ang muli na ngang pagbabalik ng dating kinakasama ni Carlos Benitez bago pa naging sila ni Lynette nagkarelasyon, dahil sa nalaman dito ni Annalyn na hindi naman daw ito na ikwento ni Carlos Benitez sa kanyang ina na si Lynette, na nagkaroon pa pala itong ibang babae bago sila magpakasal. Nagulat nga itong si Annalyn sa kanyang nalaman mula dito kay Harry, at agad din naman ibinalita ni Annalyn sa kanyang ina ang kanyang nalaman mula dito kay Harry na sa inaakala ni Lynette na ang naging babae lang ni Carlos ay ang kanyang ina. Balit, ngayon ay dito nga mawiwindang itong si Lynette dahil sa maliban sa kanyang mayroon pa pala itong babae dito sa buhay ni Carlos Benitez, at ito nga niya madidiscover kapag umuwi na itong si Irene na iniiwasan nga nito ni Carlos na tumawag nga ito si Irene at sinabing hindi nga daw siya si Carlos at pinatayan niya nga ito ng cellphone. Sa kabilang banda ay dito nga rin kikilos itong si RJ, alamin kay Carlos Benitez bakit nga dumadalaw ito sa kulungan, at nalaman niya nga mula dito kay Giselle. At palihim naman pala nakikinig itong si Zoe habang nagtutulog-tulugan habang nag-uusap itong si RJ at si Giselle. At nang makalayo nga itong si RJ at Giselle ay agad na kinuha naman ito ni Zoe ang pagkakataon na tawagan itong si Carlos para balaan dapat mag-ingat daw kapag magpunta roon sa kulungan, dahil hindi lamang si Moira ang taong naroon at may iba pa nagiging mata, tenga nito si Giselle. Kaya bawat kilos nga daw ni Carlos Benitez ay nilalaman daw ni Giselle. Samantala, dumalaw nga ulit itong abogado ni Moira at tinanong si Moira kung kailan daw ba siya makakalaya at makapagpiyansa. At dito naman sumagot ang attorney na ito na hindi nga daw available ang bill niya sa kaso dahil nga sa matibay daw ang ebidensya laban sa kanya. At hindi na nga makahintay itong si Moira at antayin kung kailan maayos ang kanyang kaso, at binigyan nga siya ng pera ng attorney upang suhulan ang mga tao sa loob at makahanap siya ng paraan kung paano siya makatakas. Kaya tinanggap naman ni Moira ang pera binigay sa kanya ng attorney. Yan ang ating pakatutukan mamaya sa abot kamay na pangarap. Yun lamang.